Alright, so welcome back dito sa ating channel dito po sa Mavs TV. At ito na nga mga babayan, no, itong mga nakaraang mga resupply mission po, no, ng ating Philippine Coast Guard sa ating mga tropa dyan po sa West Philippine Sea. Lagi natin pinag-iisipan, no, bakit nga ba nila nalalaman, no, ng mga Chinese, no, na magkakaroon tayo ng resupply mission na hindi naman to inilalabas sa media. At ngayon alam na natin mga kababayan, no, bakit po, no, eto nabunyag mga kababayan na kung saan meron pong mga nasa 30 Chinese, no, ang nandyan po, no, o enlisted bilang auxiliary force ng Philippine Coast Guard. Imagine ninyo yon. No, merong mga Chinese diyan po sa loob ng Philippine Coast Guard na auxiliary force na kung saan kasama, no, doon po sa mga naghahatid ng mga resupply diyan po sa West Philippine Sea. Nabuking po, ngayon lang nila nabuking at pinag-aaralan pa, no, kung sasampahan ng kaso. Abay, dapat sampahan ng kaso yun kung mga espiya nga yan. Imagine ninyo yan, no? Ito ang ating pag-uusapan ngayon mga babae, no? Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe. Paki-like naman po ang ating video ngayon at para mas ma-suggest po ito at mas maraming makapanood, no? At mas malaman, no, ng ating mga kababayan kung ano nga ba ang mga nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Okay? So alamin natin ang balitang ito at pag-usapan, no? Nako po, no? Grabe to mga kababayan, ha? I'm sure there will be people who should be made accountable. It's not what we can consider an honest mistake. I'm sure the concealment is something that's malicious. Oo nga, no? Bakit nga nila ito itinago? No, hindi ba dapat Philippine Coast Guard? No, Philippine Coast Guard nga hindi tayo dapat kumukuha ng mga ganyang tao na hindi naman mga Pilipino, no? Kawawa naman, no, yung mga opisyal na napapag-isipan ng hindi maganda. What if kung etong ang mga Chinese na to, no, nandyan sa loob ng Philippine Coast Guard, sila pala yung mga espiya, di ba? Imagine ninyo yung mga babayan. And that is a serious threat to national security. Serious threat talaga yan. Seryosong banta sa national security. Ito ang paniniwala ni House Deputy Majority Leader at Tingog Party List Representative Jude Asidre. Hindi tayo dapat naglalagay ng mga Chinese, lalo't dyan po sa Philippine Coast Guard. Lalo't ang issue natin dyan sa West Philippine Sea. Imagine ninyo, may mga Chinese na nasa loob ng Philippine Coast Guard. Diba? Hindi ata tama yun. Napaulat na pagkakaroon ng Chinese nationals sa auxiliary force ng Philippine Coast Guard. Sa pagdinig ng House Committee on Transportation araw ng Miyerkules, March 20, naungkat ang issue at maging ang posibilidad na ng espiya ang mga nasabing Chinese. Posibilidad na nag-espiya. Well, ito possibilities pa lang po, no? Pinag-iisipan pa lang nila kung mga nag-espiya itong mga Chinese na to, no? Na nandiyan po sa loob ng Philippine Coast Guard. Ano sa palagay ninyo mga babayan? Mga espiya nga ba yung mga Chinese na yan na nasa loob ng Philippine Coast Guard? Pero ito para sa akin, no, dapat talaga walang ibang mga nationalities na nandyan sa Philippine Coast Guard, no, na hindi naman natin na mapagkakatiwalaan. Guys, Philippine Coast Guard dyan, sila yung laging nandyan sa West Philippine Sea. Nagkakaroon tayo ng issue, nagugulat tayo, nalalaman nila, no, na nagkakaroon tayo ng resupply mission po dyan, no? Tapos malalaman natin na mayroong mga Chinese sa loob mismo ng Philippine Coast Guard. Kasama pa sa operation itong mga Chinese na to. Imagine niyo yun. Sa gitna ito na nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ayon sa PCG, nagsagawa na sila ng investigasyon at tubulog sa intelligence at national security agencies dahilan upang madelist ang nasa 36 na Chinese. 36 na Chinese mga babayan, no, ang nandiyan po sa loob ng Philippine Coast Guard, no, na tinanggal po nila. So dapat linisin pa natin yung Philippine Coast Guard na yan dahil hindi naman natin masasabi na doon po sa 36 na yon na Chinese na yon, no, lahat yan, no, sumusuporta sa Pilipinas. What if kung doon sa 36 na yon cover up lang yung iba talaga ang mga espiya po dyan. Sila yung nagbibigay na yung mga informations. Diba? At baka nga nakakuha na nila yung iba't ibang mga impormasyon pa dyan sa loob ng Philippine Coast Guard, yung mga plano ng Philippine Coast Guard. Diba?
No, o pwede nilang ipasa yan, no? Doon sa mga opisyal ng Philippine Coast Guard, no? Dito sa sa embassy ng China dito sa Pilipinas at ipapasa yan doon sa Chinese Coast Guard. 'Di ba? Malalaman nila yung mga plano ng Philippine Coast Guard, pati yung mga schedule natin, no, ng mga resupply mission, nalalaman nila. Nagugulat tayo 'Di ba? Nalalaman nila na merong resupply mission, bigla nilang haharangin o kaya resupply mission tayo ngayon, makikita natin na nakaabang na sila doon sa pagdadalhan ng mga resupplies na yan. Kaya pala gano'n. No? Merong mga Chinese sa loob ng Philippine Coast Guard. Imagine mo na. Bilang auxiliary members. These Chinese who have been a member of the auxiliary of the Coast Guard have been performing perhaps spying duties dito sa atin. And in the guise of being auxiliary members of the Coast Guard. So I'm glad that you have already taken action by delisting them. Ang tanong dito mga kababayan, bakit ngayon lang nila nalaman, kung hindi pa nagkaroon ng investigasyon sa Kamara, bakit ngayon lang nila inilabas? Dapat noon pa nila. Wala ba silang list ng mga auxiliary forces na yan? Dapat alam nila yan 'Di ba? Dapat noon pa nalaman na nila yan. Dapat sa screening pa lang, alam na nila ng mga Chinese nationals yan na hindi tayo dapat kumukuha ng mga ganyan. Lalo national security, yun nakataya po dito. 'Di ba? Ang makabayang black lawmakers pag-aaralan kung maghahain ng resolusyon upang ungkatin ang issue. Maghahain pa ng resolution, pag-aaralan pa lang. Huwag nyo ng pag-aralan, maghain na o pag-usapan na agad yung issue na yan. I'm sure member ng PLA yon, di ba? Kung Okay, so sinasabi, miyembro daw ng PLA. What if kung miyembro nga talaga ng PLA yung mga tao na yon, di ba? So napasok na talaga tayo ng mga espiya, Dapat dito pag-aralan natin mga kababayan, baka lahat po noon ng ahensya ng ating gobyerno, may mga Chinese na spy na po. pumasok dito sa Pilipinas, and of course sila ay loyal sa kanilang bansa. At malamang na report yung Malamang sa malamang, nare-report talaga yung mga nangyayari dyan. Dapat nga dyan sa mga yan, iniimbestigahan pa yan At for a while, dapat dyan ikinukulong pa, I-detain muna, imbestigahan anong ginagawa nyo dyan sa Philippine Coast Guard, bilang auxiliary force. mga kung ano ang nangyayari dito sa ating bansa. At yun po yung nakakabahala kasi intelligence information. At ngayon, kaya siguro pag-aaralan namin kung paano talaga magkaroon ng resolution para paimbestigahan ito. So, pag-aaralan pala nila, imbestigahan na kagad, Huwag na nang pag-aaralan. Alam niyo ng ganyan, Diba? Imbestigahan nyo na kaagad yung mga 36 na Chinese na yan, na auxiliary force na nasa loob ng Philippine Coast Guard. Imbestigahan nyo rin, kung sino yung nag-hire ng mga tao na yan, Imbestigahan nyo ng malalim yan. Dapat malaman natin sino nasa likod niyan. O kung may cover up man, dapat maimbestigahan din, kung mayroon mang cover up, diyan sa mga nangyayari na yan. Diba? Scary na nga yung fact na may ganun karaming mga Chinese nationals na nasa PCG. Pero mas scary po yung fact na may mga enablers sila mismo sa hanay ng pamahalaan na mga kapwa natin Pilipino. Ayun nga yung sinasabi natin. Imbestigahan nyo na yan, huwag nyo ng pag-aralan. Diba? Imbestigahan na kaagad. Diba? Ano na agad sa Kamara yan o sa Senado para malaman kung sino yung mga nasa likod niyan, sino yung mga, kung meron mga nagko-cover up niyan, dapat malaman na kaagad, mabunyag na kaagad, maimbestigahan na kaagad. Diba? Kasi national security po ang ating pinag-uusapan dito mga kababayan, di ba? At kung malala sa malala po ang pwedeng mangyari diyan po sa West Philippine Sea na yan, dyan, lalo na sa mga resupply mission, baka hindi lang po pang water cannon, yung kanilang gawin dyan. Di ba? Nakikita natin, binabangga pa yung mga barko natin at baka hindi lang yung may mga nasasaktan na konti lang, na ating mga tauhan. Di ba? Imagine ninyo. Diba? May nasaktan na noong nakaraan, Kaya talaga hindi dapat ito palampasin kasi ilang layers na yan ng pag-apak sa soberanya natin.
Nabanggit naman ni House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang posibilidad na may kaugnayan ito sa umano'y deal ng dating Administrasyong Duterte sa China kaugnay ng West Philippine Sea. Nako, no? Ito, at dinawit na naman ng Makabayan Black, no? Ito nga dating Pangulong Duterte. Ano masasabi niyo dyan, mga kababayan, no? Kaya parang tumitibay yung ating tumitibay yung ating hinala, yung ating hypothesis na meron talagang deal itong si Duterte with China. Kaya talagang Naniniwala ba kayo, no, na merong deal, no? Dito nga dating Pangulong Duterte at ang China, no? Ito base po ito sa kanilang mga sinasabi, no? Nito ni Representative Franz Castro. panagutin. Gusto natin talagang panagutin ito. Kung hindi ito mapapanagod ng PCG, ay baka pag-aralan din namin yung pagpa-file ng resolution. Okay, so panagutin yung dapat managot. Huwag tayo mag-pinpoint kaagad. Ito para sa akin lang po, no? Imbestigahan kung gusto nyo imbestigahan. Huwag muna mag-name drop. No, imbestigahan nyo muna ng malaliman, ng malaman ninyo talaga, no, kung sino, no, yung mga nasa likod ng pagpasok na yan ng mga Chinese, no, diyan po sa loob ng Philippine Coast Guard, no, na auxiliary force, no. May kinalaman nga ba, no, ang kanilang sinasabi dito, no, itong dating Pangulong Duterte, no, doon daw po sa deal with China, no. Nako po, delikado to, mga babayan, ha. Kaugnay dito. 2 hanggang 3 taong naging miyembro ng auxiliary force ng PCG. Wow, 2 hanggang 3 taon, no, na naging miyembro ng Philippine Coast Guard, auxiliary force pa, yung mga Chinese na yan. Kaya pala, neto mga nakaraang taon, nalalaman yung mga resupply mission natin. Ang mga inalis na Chinese, nagpapatuloy din ang kanilang investigasyon at tiniyak na papanagutin ang mga nag-recruit dito. We are proceeding. Yun ang dapat malaman, sino yung mga nag-recruit, di ba? Sino yung mga nasa likod, no, ng pagkuha o pag-allow, no, ng mga Chinese na yan na maging auxiliary force sa loob ng Philippine Coast Guard, no? Dealing with this very carefully, Your Honor. Rest assured that I will do my part as the Commandant of the Coast Guard to make sure that the Coast Guard is a national security relevant agency. Sa pinakahuling pahayag ng PCG, wala namang malinaw na basihan para sabihing espiya ang mga Chinese na tinanggal. Tanging humanitarian assistance din ang bahaging ginampanan ng mga ito at walang kinalaman sa operasyon ng organisasyon. Rosa Licos, UNTV News Rescue. Alright, so yung mga babayan, no? Kayo, ano sa palagay ninyo? No? Yun nga lang ba ang kanilang ginawa dyan po sa Philippine Coast Guard o nag-gather sila ng mga information, no? At yung operasyon ng Philippine Coast Guard, no? Naitithreaten po, mga babayan, di ba? So ano masasabi nyo dyan? I-comment down nyo dyan sa ibabangin yung mga opinion na natin yung pag-usapan, right? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel at kung bago ka pa lang, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section at pa-click na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.